Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong, ewan ko ba, yung prayer rally na yan, dyan ng mga Duterte Quiboloy camp, dyan sa Liwasang Bonifacio, no? I think natapos yan ng ikapitong araw, no? Dyan po sa prayer rally na yan, isa pong dating spokesperson ba, si Attorney Sal Panelo, ay nagbigay ng kanyang speech. At, ayan po, na-pick up ng Philstar Global. Duterte in 2028 floated at pro-Quiboloy rally. So siguro kayo napanood nyo yung mga video na yan na kung saan ay nagsasalita si Panelo na in-urge niya yung mga tao about this and that. Yun po yung prayer rally. Ganun po sila mag-pray. No? Kita nyo yan? Aga-aga pa, rally dito, rally doon. Kasi nga, isa lang ang gusto nila. Pabagsakin ang Marcos administration. They are testing the waters. Hindi lang si Duterte. Yung inyong beeping Tamil Mill. They are testing the waters if they can gather more people to believe in their narrative that this Marcos administration is a failure in all aspects in a national stage. No? Sa droga, sa peace and order, at kung saan-saan pa. Diba naglalabasan nga yung problema sa NAIA. Nilalabas na wala daw sa droga. Corruption, smuggling, di ba? Sa DA, dami problema. Oh, they are capitalizing on those issues. Di ba? Yun nangyayari diyan sa NAIA, problema ni Bautista yan. No? Hawak ng ahensya niya yan. Sa DA, si Chewy. Oh, sa immigration, di yung mga official diyan, di ba? Sa customs, sila naman yan. Pero dito itong sinasabi nilang prayer rally nila, no, para rin tayong basang para tayong sirang plaka pala dito, na itong prayer rally nila is a campaign against the Marcos. They want to do the same thing na ginawa nila doon sa tatay, pabagsakin. Dadami pa to. No? Hindi ito para kay Quiboloy. Quiboloy is just a secondary. The main objective is to test the waters, to float the narrative to the air. At kung may pipick up na majority ng Pilipino maniniwala sa naratiba nila that the Marcos administration is corrupt, the Marcos administration is imbecile, no? Imbecile na no? O useless, disabled, o whatever term na sinasabing walang kwenta, incompetent, kaya dapat alisin na siya at iyo po si Tamil Mill. Gaano kagaling si Tamil Mill? Ni hindi nga siya makaharap, makasagot ng tama sa mga questions ng media sa Kongreso. She is nowhere to be found sa Kongreso. Remember that, na-vlog natin to. Yung usapin ng charter change sa Kamara, the RB 87, na kung saan yung isang article doon, Article 14 yata yun, is all about education, na magkakaroon ng foreign-owned schools sa bansa. Inaayawan po ng DepEd kasi they said it is concerned with the national security. However, during interpolation of Representative Janet Garin, bokya po yung pinadala ni Sara na undersecretary. Bakit hindi makaharap si Sara doon? Then you want her to put as a president? Come on. Magaling daw siyang mamahala. Baka puppet ka lang. Dinidiktahan ka lang, no? You are testing the waters para sa 2028, yung sinasabi nitong si Sal Panelo. He floated the idea of Duterte for 2028. What? Ganid lang? Di ba? Napakaganid naman yan. No? Grabe naman mga kababayan. Ayan, no? Sinasabi dito. Panelo said he proposed a Duterte tandem in the 2022 election, which the father and daughter declined due to
delikadesa. Oh boy, meron pa pala silang delikadesa, mga kababayan. Eh yung delikadesa nyo nga, hindi nyo mapaliwanag. Sana punta yung 51 billion eh. Saka yung CIF eh. May delikadesa pa kayo, nakipagkasundo kayo, may Duterte era deal kayo sa China about sa West Philippine Sea. Diba? Panurin nyo isa nating vlog dyan. Diba? Antindi naman ninyo. Grabe kayo. Ito pa sabi dito, kino-complaint nila na bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara nang mag-take over. Tanong natin diyan, bakit diyan pumunta si Sara? 'Di ba? Hindi para suportahan si Quiboloy, no. She just want to know yung feeling ng mga tao. Siyempre marami 'yan, no? Pero hindi kayo umabot ng 50K. Subukan nyo sa buong bansa, the majority, tignan natin kung anong mapapala ninyo. Duterte 2028? Really? Gusto nyong imonopolyo? Gusto nyong maging authoritarian? Tatay mo nga, tanda-tanda na eh. Hindi na nga alam kung ano pa, hindi na nga nag-jive yung utak niya sa bunganga niya. Nakita nyo yung mga video dyan? Ganun na siya. Hindi na nga makalakad ng sarili niya. Tapos gusto niya pang gawing vice president. Tapos ikaw, natamilmil sa West Philippine Sea, na kung saan, inaantay lang ng China na bumagsak ang BRP Sierra Madre at tiyak mawawala sa atin ang Ayungin Shoal. Wala ka man lang sa statement sa mga pangbubuli, panghaharas, pangwawalang hiya ng mga Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels sa ating RORI mission sa mga mangingisda. Tapos gagawin yung presidente. Eh pag naging presidente siya, ano mangyari sa West Philippine Sea? Wala na. Wala. Magiging lalong aggressive ang China. Aariin na nila yan. Dahil nakapaglagay sila ng kanilang Manchurian candidate. Kung ibabalik nyo ang Duterte sa 2028 o sino mang Duterte na iupo nyo as presidente, ano sa palagay ninyong mangyayari? O history natin, yung tatay niya, anong ginawa? Lalo na dyan sa West Philippine Sea. Diba? Eto, balikan natin to mga kababayan. O ayan, sa balita ng CNN. In China, Duterte announces split with US. America has lost. Ayun. Nandun siya sa China. Nagsasalita siya to appease. No? Para siyang nag-bow down sa mga Chekwa. No? Pero nyo, tinan nyo yung larawan na yan. No? Para ka lang puppet ng China. Ito sabi niya dun, during that time, this is about October 20, 2016, yung kapapanalo niya, no? Punta siya ng China kaagad. Biruin nyo yun. Ibig sabihin na yan, no? Nag-report kaagad siya. Oh, ano sabi? Quote, America has lost now. I've realigned myself in your ideological flow. Eh, siyempre, ang nanay niya, di ba? Kasama na aktivista. Kaya nga ginawan niya ng pinangalanan yung isang school building sa nanay niya eh. Diba dyan sa China? Oh. And maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that there are 3 of us against the world. China, Philippines, and Russia. Oh, nakita nyo? Paano siya mag-sell out? It's the only way. Remember, it's the only way. Dapat sinama mo na pati North Korea. Diba? Umalis siya. Tinanggal niya. Kasi bakit? Kasi malaki ang galit niya sa Amerika historically. Na yung mga ninuno ng mga Amerikano ginawa ng kawalang hiyaan, yung mga dyan sa ating mga kababayang Muslim dyan sa South. Ayan sabi. Wala na. Yan oh. Eto pa oh. Sa Times oh. Philippines Duterte calls for removal of US troops from his country sa Pilipinas. O ayan. Ayaw nila. Diba? Kaya nga, umalis siya sa alyansa ng Amerikano sa atin. Naman magagawa ang Amerikano, di ayaw nyo. Diba? Yun ang binenta ni Digong. Kasi ang Amerikano, mga alam nyo na.
warmonger, ganito, pumatay sila ng maraming mga kapwa namin Muslim, nung panahon ng mga, ewan ko kung anong panahon yun, hindi ko naman po inaano ang mga kapatiran nating Muslim. Dapat nating anuhin yan, isa lang alang. Pero, with the ties, with the new generation, dapat maging ano naman tayo. Bilateral ties nga lang di po ba? Pero si Digong, dahil sa galit niya, ayan, pinagmalandakan niya, America has lost. Okay. Now, dahil din dyan, no, siyempre, kosi-kosi na sila ng China, okay na, bati sila. Di nagkaroon lalo ng lakas ng loob ang China na hindi lalong sumunod sa 2016 arbitral ruling. Ano bang sabi ni Digong dyan sa papel na yan? Puniting ko pa yan Sabi niya. Di ba? Dahil nga pala, meron silang deal ng China. Eto, sa balita dito, sa DW, sinave talaga natin to. Report nila noong 12/05/2016, December 5, 2016. Filipino fishermen angry at Duterte. Bakit sila galit? Ito, yung mga mangingisda natin. At the Asia Pacific Economic Cooperation Summit in Peru last month, Philippine President Rodrigo Duterte announced that the contested waters around the Scarborough Shoal in the South China Sea will become a maritime sanctuary and be off limits to fishing. So, ibig sabihin, hindi na makakapag-fishing doon ng ating mga kababayang mangingisda, kaya galit na galit sila. Dineclare ni Duterte na maritime sanctuary and off limits to fishing Pero bakit ang mga Chakwa nakakapag-fish doon? Fishermen who depend on the fishing grounds around the shoal to make a living are confused and angry at the decision. Duterte made the announcement at the forum meeting with Chinese President Xi Jinping at APEC. Tingnan nyo yan. Just to appease. Para po pagbigyan niya palagi si Xi Jinping. Ano bang nakuha ngayon ni Duterte kay Xi Jinping? Ginawa mo sa utos ba yan ni Xi Jinping na gawin mong maritime sanctuary at off limits ang fishing? Pero hindi mo alam, baka sa gabi sila nagpi-fishing dyan. Tapos, tinataboy ang mga Filipino fishermen. Diba? Grabe naman kayo. For Philippine fishermen, the protected status of the shoal is an unwelcome turnaround after having once again been given access to the area in mid-October. Duterte then had just returned to the Philippines from official visit to China with a $24 billion in soft loans and a promise that Filipino fishermen could fish again in Scarborough. China had banned Filipino fishermen from Scarborough. Ay, yan na naman tayo. Diba? Nakita nyo yon? Now, punta tayo ng 2019. Nagkaroon ng aksidente dyan sa Recto Bank. Sinagasaan ng Chinese vessel ang stationary na bangka natin dyan sa Recto Bank. So, sabi lang ni Duterte dyan, with all yung galit and one national official, even urging sending the gray ship, warship doon sa South China Sea, alam mo, gusto ko yan. Kung ako lang ang papipili nyo, gusto ko ng action, but I'm not in my boyhood age anymore. Tingnan nyo. Nag-file ka ba ng diplomatic protest? Banggaan lang yan. Alam naming banggaan, but did you file a diplomatic protest? Grabe ka naman, Duterte. Talagang ang tawag dito is sell out po sila. Nire-review lang natin. Kasi pinoplot yung idea na Duterte para sa 2028. Binibigyan ko kayo ng idea. Kung mananalo itong Duterte na ito na maging presidente, will history repeat itself? Yung tamilmil niyong vice presidente, paalisin ulit ang Amerikano. Tatanggalin niyang EDCA. Ano gagawin? Walang gagawin sa West Philippine Sea. Baka nga i-retract lahat yan. Diba? Yung mga kasunduan natin in other countries regarding this West Philippine Sea bilateral ties in maritime security, marireverse lahat yan. Tamilmil siya, ayaw niya Diba? Napipigilan siya. Takot po siya. Now, balik. After nung maritime incident nung June 17,
na ulat, June 26. Yan ang sabi ni Duterte. Duterte, China can fish in Philippines exclusive economic zone. Yan na naman. Yan. Diyan nagsimula yan. Pinayagan ni Duterte na mag-fish ang China sa exclusive economic zone natin. Binastos niya po. Binaliwala niya yung arbitral ruling nung 2016. Bakit? Bakit? Bakit niya inalaw? We cannot drive them away because they have insisted that it's theirs. Yun. Bayaan nyo na. Kasi ayaw niya daw po magkaroon ng gera. He said he had an agreement with Chinese President Xi Jinping to allow China to fish in the Philippines exclusive economic zone after Beijing granted Filipino fishermen access to Scarborough Shoal. Nasaan bang Scarborough Shoal? Nasa loob ng ating West Philippine Sea. Sa palagay nyo, hindi na nangingisda dyan ang mga China bago pa pumayag si Duterte? Tapos, sasabihin ng China, iaalaw namin kayong mangisda, kayong mga Pilipino? O di ba sell out si Digong? Mas pinaburan niya pa yung mga China na China ang kumokontrol sa atin dyan sa West Philippine Sea during his time. Kasi wala siyang magagawa daw eh. Nakakahiya naman ito. Hindi niya kayang ipaglaban. Hindi niya pwedeng sabihin kay Xi Jinping, no. Di ba? Tingnan mo si Pangulong Bongbong Marcos, naglagay sila ng floating barrier doon. Sabi niya doon sa Coast Guard, putulin ninyo. O sino ngayon ang mas merong bayag? Sino ang mas matapang? Sino ang pumapalag? Si Digong nag-bow down. Kasi gusto niya, silang tatlo daw ang superpower. China, Russia, and Philippines, silang tatlo lang. Inayawan niya ang Western powers. Kasi mga authoritarian. Mga warmonger. Kumapit siya sa China na socialist. Naniniwala siya kay Xi Jinping. Tandaan niyo, makikita niyo ito mamaya. Gusto niyang magkaroon ng malaking piece of pie sa economy ng China. Ito pa sabi dito, the 22 Filipino fishermen whose boat was rammed by a Chinese trawler at Recto Bank on the night of June 9 have urged President Duterte to declare the area an exclusive fishing ground for Filipinos. Pero hindi. Ngayon, sabi nila, you have to ban China. I-prohibit mo. Kung i-prohibit ko, how do I enforce my desire? Takot nga ang Amerika. Ayaw nga mag-confront tapos ako pang ipusta nila. Gusto talaga nilang mapasubo ako. Duwag ka lang. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Pinapalagan niya. Hindi sa takot ang Amerika. Nag-aantabay lang. May mutual defense treaty ka, bakit hindi mo yun ang gamitin mo? Panghawakan mo. Meron kang arbitral ruling, panghawakan mo. Ngayon, pinanghahawakan ng Pangulo ang mga yan. Ginera ka ba ng China? Tinaboy ka ba? Hindi. Ginigiit natin, merong mga harassment pero nakakalusot pa rin tayo. Di po ba? Sell out kay. Di ba? Ito pa sabi niya, My God, I am not willing to sacrifice any soldier or police to die na walang kalaban-laban. He said, citing that China has missiles that could reach Manila in 7 minutes. Nakita mo yon? Doon siya natakot. Doon din tayo napa-oo. Di ba? Binaliwala mo kasi ang mga Western powers. Tapos dito, dinider niya daw ang US, UK, France. Wala kang tie-up sa US eh. Di ba? Gago ka pala eh. Inayawan mo tapos sasabihin mo, dider mo sila. Kiyabang ka lang pala. Di ba, mga kababayan? Ito pa sabi dito sa dyaryo ng China during that time. Nakuha rin natin to. July 22nd, 2019. Duterte says he allows Chinese vessel to fish in Philippine waters to prevent war. Kita nyo? Alam din itong balita na ito na Philippine waters ngayon. Teritoryo na natin yun. Soberenya na natin yun. Pero si Digong Diba? Sino ang sell out? Sino ang duwag ngayon? Si Marcos o si Duterte? Grabe Ginera na ba tayo ng China?
Ginera ba tayo ng China? Itong ano ni Pangulong Marcos? Wala. Hanggang water cannon lang, pangbunggo lang. Walang balang lumalabas. Oh, ibig sabihin, tinakot ka lang. Umurong naman palang bayag mo sa China. Lapdog ka ng China. O eto pa mga kababayan, July 23, 2019 sa Diplomat. Duterte, no one can stop China fishing in Philippine waters. Diba? Wala eh. No one daw eh. Kasi hindi mo alam i-enforce. Bubo ka kasi. Ha? Sabi niya dito, when she says I will fish, who can prevent him? Eh di ikaw, dapat pinalagan mo. Yan ang mandato mo eh. Protektahan mo ang national territory. Diba? If I send my Marines to drive away the Chinese fishermen, I guarantee you, not one of them will come home alive. Eh bakit mo papupuntahin ng Marines? Papuntahin mo ang Coast Guard. Gunggong ka pala eh. Naku, kung alam ko lang to, kung siguro vlogger na ako noon, naku. Dami kong nakaaway dito siguro, malamang, mga kababayan. Paano mo papupuntahin ng Marines? Paano mo papuntahin ng Navy? Papuntahin mo yung Coast Guard to shoot them away. Paano yung ginagawa nila ngayon? Akala ko ba magaling ka? Wala ka pa na experience sa military. Bubo ka, buti pa ang aking presidenteng Marcos. Kaya alam niya eh. Tanga-tanga. Papuntahin daw ang kanyang Marines. Eh, military na pinapunta mo eh. Magkakagulo nga kayo. Diba? O parang ang China, pinapunta yung PLA nila dyan, yung Navy nila, hinarang yung ating Coast Guard. Eh, iba na yon. Ha? Binunggo ng Coast Guard natin. Iba na yun. Kaya nakita mo, puro lang Chinese Coast Guard saka Chinese militia vessels ang nandyan. Ay, galing mga kababayan, no? Ito pa, dagdagan pa natin para makita nyo ang kasalaulaan ng Duterte dyan sa West Philippine Sea. Wala silang alam pala. Magaling lang kayo sa bunganga. Magaling lang kayong magsalita ng kung ano-ano, yung mga tambaluslos ninyo, sa imong ambisyon. Pero ang totoong tambaluslos pala kayo. Nang siopaw kayo. Ayan o, dito po sa the Maritime Executive. Duterte, not interested in confronting China on fishing rights. So therefore, binaliwala mo yung mandato mo na protektahan mo yung ating teritoryo. Diba? Sabi sa Article 1, National Territory ng ating konstitusyon. Wala man lang nag-raise sa kanya yan kasi marami takot sa kanya. Ganon? Hindi siya interesado. O ano yun? Tamad. Wagdo. Diba? O, ano pa mga kababayan? O eto, matindi to. Diba nakipag-alyansa sa China, military and economy. Feeling niya, dahil nga siyempre, masyadong mayaman daw ang China, meron tayong video dyan, yung sinasabi ko na gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. O, tingnan nyo, panoorin nyo. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Oh, province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo na lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na ano. Hayaan mo yan siya. Just let it float there. Makuha mo ang Pilipima. Kasi maraming pera eh. Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. O di ba? Nandyan yan? Sinabi niya yan, mga kababayan. Gawin kung gusto nyo, gawin nyo na lang kaming probinsya. Republic of the Philippines, Province of China. Dami kasi kwarte. O di ba? Dahil doon, dami kasi kwarta. Yung magtataka kayo, baka nga may nakuhang kwarta, kaya nakipagkasundo kay Xi Jinping.
Hindi siya interesado na i-confront yung mga Chinese fishermen dyan sa ating Philippine waters na nangingisda. Hinayaan niya silang mangisda kasi kung gusto daw ni Xi Jinping mangisda, mangisda siya. So, ibig sabihin, wala ka, sell out ka. Bow down ka kay Xi Jinping, nakatuwad ka. Di ba? O ngayon, eto, sabi dito sa business world, unfulfilled promises, ha? Thinking beyond politics. O, ito, kailan naiulat ito? May 25, 2021, nandiyan pa sa pwesto, isang taon pa si Digong dyan. Ha? Months into his presidency in 2016, President Rodrigo Duterte announced a foreign policy pivot to Beijing. Di ba, nabasa natin yan? Sabi niya, sa CNN, anong sabi niya? In China, Duterte announces split with US. America has lost. So therefore, anong sabi niya dito? His military economic separation from the United States. Kakampi siya ngayon sa China. Military and economy. Sa military, ano ang ibinigay? Ano ang naitulong ng military ng China sa ating bansa? Nagbigay ba sila ng isang barko? Ha? Meron ba diyang mga makabagong mga kagamitan pangdigma galing China? Ha? May helicopter ba? Meron bang jet fighter na galing China na dinonate? O binili natin sa kanila? Wala. Wala akong nababalitaan. Diba? As he shared up to $24 billion equal to 1.2 trillion pesos in funding pledges from China. The initial list consisted of 26 big-ticket projects and was supposedly a display of greater confidence in the bilateral relations between Manila and Beijing. So, nandiyan po lahat, yung Subic-Clark Railway Project, yung Bonifacio Global City Ninoy Aquino International Airport Segment, Safe and Smart City Projects for the BCBD, yung Bases Conversion Development Authority to yung i-convert yung mga bases, Transportation and Logistic Infrastructure sa Sangli Point, at kasama I think dito yung sa Mindanao Railway. Ayan, ang dami. Pagdating dito sa third paragraph, however, the pivot has not benefited the country as touted in 2016. Nag-however. Hindi nagkatotoo. Less than 5% of China's promised $24 billion in loans and investment have come to fruition. Yung nagkatotoo. So, ilan lang yung 5% ng 24 billion? Ilan lang? Kayo na mag-compute. What is 5% of 24? Tignan nyo, mga kababayan. Ito, i-compute ko lang. 24 times 5, 5 o 0.05. 1.2. Tama nyo kung mali ako in loans and investment have come to fruition. And only a few China-funded projects have been completed or are set to be completed in 2021. Matatapos na termino niya. 1 taon na lang. 5% lang ang ginawa ng China. Nasaan na? Digong. Nasaan na yung pivot mo ng military and economic ties sa China? Ano lang nagawa Such as Binondo Intramuros Bridge, ayan, tapos na. And the Estrella Pantaleon Bridge, both of which had been hounded by controversies relating to the use of Chinese construction workers instead of Philippines. Gago pa. Ibig sabihin, nagpadala pa ng Chinese nationals, hindi nag-hire ng mga Pilipino, o panggagago talaga mga kababayan. Ginago tayo ng China kasi hawak nila sa leeg si Duterte at may nag-enable kay Duterte yung mga nakapalibot sa kanya. Baka naman, in fact, one major project funded through official development assistance, the 12.2 billion Kalawi Dam project, I think 24 billion, 1.2 billion, remains in the early stage of implementation with continued objections from indigenous group and local governments. Nakita nyo yan? 1.2 billion lang ang nagawa ng China. O di ba na-scrap na yung Mindanao Railway Project? Ang sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos. Gago pala kayo Sisihin nyo yung China.
They did not fulfill their promise. Kaya nga sabi dito, unfulfilled promise. The promise of $24 billion in investment in pledges. Eh, ano nangyari? Wala! 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 Oh, di ba ang galing ni Duterte? Galing, mga kababayan. Ang galing, ang galing. O ngayon, ano nangyari? Nung nakita niyang walang nangyayari, even in the military, nag-install pa nga dyan, di ba, sabi nila, ng mga gamit China sa military bases natin, eh mala nyo nag-i-spy yan. Ano nangyari? Ha? Eto, sa Al Jazeera, July 30, 2021. Kailan lang binalita ito ng ng Business World? May 25, 2 months after. Ano ginawa ni Duterte? Duterte restores Philippines key military agreement with US. Noong 2016 October, ang yabang niyang pumunta sa China. Sabi niya, America has lost. Magsiship na ako ng aking ties, ng aking military and economy sa China. Wala nang Amerika. Tanggal na yung mga BFA na yan. Wala na. You lost me. Di ba? Kasi nga galit siya eh. Historically. Oh. Kaya di sabi niya dapat Russia, China, Philippines lang. Di ba ang dami niya pang biniling mga helicopter sa Russia? Meron pa yata ang kulang dyan na di na yata na i-deliver ng Russia eh. Ang helicopter eh. O saan yung pera? Di ba? O ngayon, nakita niya, walang patutunguhan. Hindi nakapag-fulfill ng promise ang China. Even Russia. Oh, ano nangyari? Balik sa US si Gago. Kita mo yan? Di ba? Kasi alam niyo, patapos na termino ko, kailangan ko magkaroon ng another legacy. Oh, President Rodrigo Duterte has restored a pact governing the presence of US troops in the Philippines. Oh, ano to? Sino yung nagsasabi na yung pumayag sa EDCA si Pangulong Bongbong Marcos? Nandito naman pala, BFA ito. Ni-restore pa ng magaling ninyong Pangulong Duterte. Bakit nyo ngayon sasabihan si Pangulong Bongbong Marcos sa EDCA nung kanyang in-extend yung EDCA ng another 10 years, isinabi nyong isasalang ng isinalang tayo ni PBBM ng gera sa China. Naalala nyo kung sino yon? Si Boyger? O ito pala 2021 July, yung poon ninyo, si Prime Minister ni Baal, bumalik sa US in military terms. Bakit? Wala po kasi siyang napala sa China. Ginago lang siya ng China, ginamit lang siya ng China for their interest in the West Philippine Sea. Nung nakuha na ng China yung gusto nila sa West Philippine Sea, nag-draw na sila ng 10 dash line dyan, baliwala na si Duterte kasi matatapos na ang termino niya. Yun. Ngayon, sa palagay ninyo, wala bang impluensya ang China kay Duterte, yung anak kay Sara Tamilmil, during the 2022 election? Akala siguro ng China, mahahawakan nila si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan sila nagkamali. Kaya kayo, na mga balahura supporter ni Digong na nagsasabing isinalang tayo ni PBBM sa gera sa China dahil sa Amerikano, basahin nyo yan. Title pa lang. Duterte restores. Bumalik siya sa US. Tapos sisisihin nyo si PBBM? Si PBBM bang may kasalanan? Itinutuloy niya lang naman? Diba? Ulitin ko, bakit ginawa yan ni Digong? Kasi wala siyang napala. Doon sa mga bansang gusto niya. Wala. At nakita niya, humihina ng popularidad niya sa mga Filipino-Americans. Postahan pa tayo. President Rodrigo Duterte has restored a pact governing the presence of US troops in the Philippines. The two countries' defense secretaries announced on Friday retracting, binabawi, a decision that had caused increasing concern over policymakers in Washington in Manila.
The Visiting Forces Agreement provides rules for the rotation of thousands of US troops in and out of the Philippines for war drills and exercises. It has assumed additional importance as the United States and its allies contend with an increasingly assertive China, particularly in the disputed South China Sea. O ayan, napala mo. Diba? Orchestration pa yan ni Defense Secretary Delpin Lorenzana. Kaya wala kayong masisisi kay PBBM eh. Yung pagkakamali ni Digong, gusto nyo ipasa kay PBBM, utot ninyo. Kung gusto nyo, lasingin nyo na lang ang sarili ninyo at tumalong kayo sa San Juanico Bridge. Ito pa sabi dito, our countries face a range of challenges from the climate crisis to the pandemic. Ayan. Adding that the Philippine-US alliance will remain vital to the security, stability, and prosperity of the Indo-Pacific. A fully restored BFA will help us achieve that goal together. Ayan. Di ba? Mahiya naman kayo. Ano kayo ngayon? Tapos kayo, ngaw-ngaw kayo? Bakit naging ang ship natin sa Amerika? Kasi wala po tayong napapala dyan sa karatig bansa natin na China. Ginago tayo eh. Yun na lang sa Mindanao Railway Project, iniwanan po nila eh. Ayaw nilang ponduhan na eh. Pinangako nila yan kay Digong eh. Tapos sisisihin nyo si Bongbong Marcos? Ang balita ko nga po, gustong ponduhan ng US businessman yan eh. Yung Mindanao na yan eh. Ngayon, tanong dyan kung papayag sila, Amerikano yan. Di ba? Tinaniman sila ng naratiba na masasama ang mga Amerikano. Iba yung noon, sa panahon ngayon, mag-adjust naman kayo. Di ba? If that will benefit us, so be it. Yung China nga, ginamit lang tayo. Ginamit si Digong. Ngayon, ayaw nilang umalis dyan. Kasi in-enable ni Digong. Una ni Gloria. Di ba? Because of their personal interest. Because they think it will be good for their political career. Ayun. Ano nangyari? Di ba? Mahiya kayo. Hindi kayo kagalang-galang kung ganun kayo. Di ba? Ang yabang-yabang kasi ninyo eh. Akala nyo forever kaya sabi nga nila, walang forever. Di ba? Ngayon, Duterte kayo sa 2028? Do you think President Digong Duterte o former President Digong Duterte will allow that of his age? Mag-count nga kayo, ilang taon na si Duterte? 71? 72? Ilang taon na siya? Sige nga. Tingnan natin. Hindi ko po kasi alam eh. Tingnan natin ang edad niya, mga kababayan. 78? Mag-79 na siya, kasing edad niya ang mother ko. Tapos, plus 4. 83? Gusto nyo pa mag-vice presidente? Anak ng... Ang tawag dyan, ganid. Sobra naman kayo. Diba? Ako na nga naaawa dun sa matanda habang nagsasalita sa dyan sa rally ninyo. Tapos kayo, pipilitin nyo pa rin siyang buhayin kung sakasakali man. Ay bahay wala nang kaligayahan yung tao. Maawa naman kayo. Huwag nyong gamitin yung matanda sa inyong political desires o interest. Kung gusto nyo si Sara ilaban yung presidente pero ibang busy. Hindi sa na kinakampihan ko si Pangulong Duterte, naaawa ako. Ang edad niya, kaedad niya ang nanay ko. Nanay ko nga lang dyan, magpapakasaya na lang. Travel na lang ng travel nanay ko dyan sa Pilipinas, dun sa probinsya nila, sa mga kapatid niya. Ayun, nagpapakasaya siya. Ganun dapat sa matatanda. Because you never know what's gonna happen next. Diba? Hanggat kaya nila na magpakasarap na manood ng movie, manood ng concert. Sige, kung kaya, bigay. Si Duterte, dami kwarta niya, no? Bakit hindi nyo na sabihin nyo, President, baka gusto mong manood tayo ng waves sa dagat, sa sunset. Painumin nyo ng Corona. Haniken. Di ba? Ganon, hindi na yung politika, dadaldal pa siya. Gabing-gabi na, inaabalan nyo pa. Mahiya naman kayo, Panelo, mahiya ka naman. Di ba? Yang naratiba mo na Duterte, it will not work sa akin, hindi. Sinong boboto dyan? 83 years old, kung sakasakali.
Si President Duterte ninyo, palagay nyo yung mental capacity niya? Hindi sa minamaliit ko siya, pero look at him doon sa stage. Mahiya naman kayo. Kung gusto nyo si Sara, subukan ninyo. Diba? Pero markado siya. Kung iboboto nyo si Sara maging presidente at sakaling manalo siya, palagay ninyo, uulit at uulit itong ginawa ng tatay niya. Duterte yan. Birds of the same feather yan. They hate Americans. The sentiment against the Americans, napakataas sa kanila. Yung EDCA dyan, tatanggalin yan. Pwede economic ties lang. Pero yung may military, no. So, ano mangyayari sa atin sa West Philippine Sea? Dyan sa Batanes. Baka pagdating ng panahon, wala na yung Philippine rice. Dyan sa Aurora region, sa Isabela region. Wala na eh. Wala na ang presence ng isang giant. O sinong giant natin, katapat natin? Inalaw na nga ni Duterte dati. Ngayon, ay nang lumabas. O ngayon, kung maging Manchurian candidate si Tamilmil ng China, di waging-wagi ang China. Tulad nung ginawa sa tatay niya, na dinidiktahan, naging lapdog ng China. Diba? Bye-bye, West Philippine Sea. Ngayon, kung gagawin yan ni Tamilmil, that will be an impeachable offense. Because you violated your mandate based on the Constitution. That you have to protect our national territory. At protect the jurisdiction. At meron kang pinanghahawakan, abogado ka. Ipaglaban mo ang sa atin. Diba? Oh. Kaya ito, si Panelo, wishy lang yan, maaga pa. Sige, para lang maganda sa pandinig. No? Para matuwa naman yung mga nagunggong na umatin doon. Sige, Duterte. Feeling nila, napakagaling. O tingnan nyo, binigyan natin kayo ng PACS. Hindi lang ako ang nagbigay nito. No? Nandyan pinanunood ko po ito, no? Ako naman lahat pinanunood ko. Maski na nga mga dilaw na vlogger. Para makita ko rin ang kanilang mga opinion. Hindi naman po dilaw ito. I'm not saying na itong vlogger na ito ay isang dilawan. Hindi po, no? Hindi ko po sinasabing siya ay ganun, no? Baka matwist na naman tayo no? I categorically say na ito po ay hindi, no, nada. Si Coach Jarrett, pinanonood ko po yan, no? Siya rin, nag-discuss nito. Itong Duterte in 2020. Maganda po ang kanyang pagkakadiscuss. No? Kung maging objective tayo, no? Maging mapanuri tayo, pakinggan nyo lang siya, yung kanyang mga opinion. May, at least at paano may makakapulutan po kayo. Again, sasabihin ko, hindi po dilawan si Coach Jarrett. Marcos supporter po yan. No? Baka ma-misinterpret na naman tayo. Aawayin ako ni Coach Jarrett. Hindi naman po nang aaway yan. Pero si Coach Jarrett, kanina naabutan ko, sabi niya, naglalaro siya ng PS5. Parating nyo to kay Coach Jarrett. Coach Jarrett, baka naka-online ka, laro tayo ng PS5. Meron ako dito si Kobe, yung basketball, 2024. O kaya gusto mo yung National Football League. Baka naka-online ka, laro tayo. Para mawala naman yung isip natin sa politika, mag-unwind tayo. Tapos habang naglalaro tayo, inom tayo ng Corona. Sana kung makarating kay Coach Jarrett, para naman kahit paano, email mo ako, Coach Jarrett. Andyan, talkispidol2022@gmail.com. Di ba, Coach? Kaya na, PS5. Di ba, meron ako PS5 sa taas. Nilalaro naman ako, si Spider-Man with, si Miles Morales. I think yung isa kong anak na pangalawa, tapos niya na Pero yung bunso ko, nag-create ng sarili. Hindi nyo alam laruin. Kaya pinagpapatuloy nung ate. Hindi ko magamit dahil nandun sila Sabi nga nung isa, actually, ayaw nung anak kong lalaki ang PS5, gusto niya Xbox. May video nga ako dyan sa isa kong channel. Sabi niya, PS5, I want an Xbox. Anak ng chopo. May autism po kasi yung anak kong lalaki, yung bunso ko Kaya napaliwanagan. Okay, gustong-gusto na rin ng ang PS5 pala. So, hopefully, makarating to kay Coach Jarrett. Baka gusto niyang maglaro kami doon, no? Basketball. Di ba, Coach? Coach pa man din siya. Player ako.
Kulit, ang kulit. Shout out Coach Jared ha. Hindi ako kilala ni Coach Jared. Ang laking channel po niyan. Milyon na po yata ang subscriber niyan. No? Tayo, titinga-tinga lang tayo. No, at least, salamat po sa 24,000 na nagtitiwala sa atin. No? Dadami din yan. Paabutin nyo po ito ng 100K. Pag nag 100K tayo, baka tumigil na tayo mag-vlog. Success. Oh, that's it. Wala nang challenge. Ganun ba? O, yan lang po ng mga kababayan. Mag-isip kayo. Iloloklok nyo si Sara Duterte 2028. Sipin nyo muna. Kung inaapi tayo ng China nung panahon ng tatay niya, ngayon pumapalag na si Pangulong Bongbong Marcos, nandyan ang Amerikano, na dinalaran ni Digong. Hindi po si Pangulong Marcos ang nagdala dyan sa Amerikano. Si Digong, kasi bumalik siya. Pinakita natin sa inyo. Yung ebidensya. Bumalik siya. Iniwan niya, pero bumalik siya. Prodigal son siya. Kasi nakita niya, wala siyang patutunguhan sa China. Binambusol siya. Binuli siya. Sabi, nagkamali ako, man. There's a lot of Filipinos in United States, dude. Spoken in dollars. Di ba mga kababayan? Kaya kayong mga gunggong na mga Duterte Balahura, Duterte Baal, Duterte Demonyo supporters at Basto supporter, huwag nyo kaming lokohin na hindi si Pangulong Marcos ang nagdala sa mga Amerikano. Itinuloy niya lang yung pagbabalik loob ni Digong ninyo sa Amerikano. Kaya huwag nyo kaming ululin. Yan kitang-kita ebidensya. Uulitin ko, Al Jazeera, mga kababayan. Kaya wag nyo kaming ululin. Kayong mga nagsasabi dyan na, dinala mo kami sa gera. Di, umalis ka sa Pilipinas, punta ka doon sa Thailand, doon ka nababagay. Di ba? Okay, hanggang dyan na lang po. Baka ma-high blood pa tayo, pa masabi natin sa mga hinayupak na ito No? Aapihin nyo ang aming presidenteng Bongbong. Kami may ebidensyang ipinakita. Kayo, anong ebidensya ninyo? Hanggang ngayon, wala. Yung pulboronic video ninyo, sabi dyan, meron daw maglalabas ng June. Ay, wala na yan. Di natotoo yan. Simula pa last year, wala na kayo nilabas. Tapos sasabihin nyo, June. Pag wala sa June, December na? Bakit? Ang tagal ba ng production? Walang budget? Putang. Oops. Sorry po. Nako, Diyos po, hanggang dyan na lang po. No? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.